Hello mga mego, mga mega. Ito na ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Kuliman, pero totoo. May pinakita kasi sa akin. May pinakita sa akin, lagi-lagi yun. Hindi ko naman, ito pala yung ibig sabihin. Tapos, nung pumunta ako dito, sa Juan 19. Kaya, ito pala yun. Totoo, may pinapakita sa akin lagi-lagi. Sabi, bakit may mga pako? Yung pala yun. Ito pala ang ibig sabihin. Kaya yung iba niyang mga pinapakita sa akin, yung iba naunawaan ko. Yung iba naman, ito, nandito. Kaya pala, kasi nandito, meron dito doon, mababasa rin to sa, binasa ko na to, sa Mateo 27, sa Marcos at saka sa Lucas. Kaya ito ang inano ko kasi may pako pinakita sa akin tatlo, tapos na-imagine ko, naunawaan ko. Pinako nga pala ang ating Panginoon tatlo, 'di ba? Sa dalawa sa kamay, left and right, at saka sa paa. Ayun, nag-react yung Holy Spirit ko. Totoo. Totoo ito dahil at saka yung binigay niya sa aking mensahe ngayon sa Ezekiel, totoong sa pamamagitan ng pangitain. Totoo yun ang binigay niya sa akin talaga. Kaninang umaga, ilang araw na ako bago mag Holy Week, pinapakataan niya ako ng pako. May dalawa, minsan isa lang. Tapos kanina, ang pinakita sa akin, tatlong pako. Tapos yun nga, naisip ko, ay, pinako nga pala si Jesus ng 3 beses. Sa paa, sa kamay, at saka sa dalawang kamay, di ba? Kaya ito ngayon, dito ako pumunta sa pinako. Tapos nag-react sa dito ako pumunta sa, ito yung binigay niya sa aking mensahe. Tungkol sa ipinako siya sa krus. Pinako si Jesus sa krus. Yun ang pangitaing binigay niya sa akin. 3 pako. Tapos may bilog na maliwanag doon. Tapos yung 3 pako. Kaya ito yung patutuo ko. Dahil totoo. Sana naniwala kayo. Kung hindi naman, wala akong magagawa. At binasa ko na to nung isang araw. Hindi ko alam kung naano nyo na. Ito kasi yung totoo eh. Minsan talagang meron siyang pinapakita muna sa akin. Tapos, kailangan talagang i-interpret ng mabuti kung ano talaga yun. Yun pala ito ang ibig sabihin. Hindi ko to maano kasi matagal na akong binigyan niya ako ng ganong pangitain tungkol sa pako. Yung pala, ito yung babasahin ko tungkol sa ipinako si Jesus sa krus. Diba? Ipinako siya dahil sa ating mga kasalanan. Nag-react siya pinako siya dahil tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Wala man lang tumulong sa kanya para sa iligtas. Walang naglakas ng loob para iligtas siya. Basahin ko lang, lumabas siya sa pasan niya kanyang krus. Pinasan niya ang kanyang krus. Dapat tayo ang nagpasan ng ating mga krus araw-araw. Siya ang pumasan, nagtubos sa ating mga kasalanan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya dapat tayong magbago. Magbago tayo para masiyahan naman ang Panginoon sa atin. Malugod siya para yung pinaghirapan niya, hindi siya madismaya sa atin. Tinubos niya tayo noon pa ating mga ninuno. Tapos nagdiwang-diwang tayo. Pinapaalala natin sa kanya na pinapako siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Hindi ba tayo nahihiya? Magdiwang-diwang tayo. Tapos siya ang tumubos sa atin. Tapos paulit-ulit tayo gumagawa ng pagkakamali, pagkakasala. Wala tayong mga budhi. Wala tayong mga kaya pala ito binigay niya sa akin. Totoo naman.
Lagi siya nagre-react dito. Basahin ko ha. Kinuha nga. Nasa ano to? Sa 119. Dito kasi siya nag-react. Yung pala, yung 23 din. Nandoon din po yung ano. Nandoon din po sa Lucas. Yun. Tapos, meron din sa Mateo 27. Kaya, yung isang binasa ko tungkol doon sa kanya, ano, yung sa Mateo yata, yun yung may nag-react siya doon ng ano, ng word na nang at saka nang din, dalawang nang, ng at saka nang sa Mateo. Oo, sa Mateo ko yun na ano eh. Nandito nang, binasa ko na to nung isang araw. Kaya dun sa ano, yung kay Simon, sa lalaking nangangalang Simon, isang taga Cyrene. Binasa ko na to. Tapos kaya pala lagi niya akong pinapakitaan ng pako. Ito pala yung dapat kong babasahin para sa ating lahat. At saka yung 23. Ngayon ko lang na ano yung pinapakita niya sa akin. Ito pala yung ibig sabihin. Pako. Tapos, kahapon naman. Kanina nga talaga, pako. 3 pako. Kahapon yung leon. At saka yung nakaputi. Nakasuot ng puti. Para siyang babae. Nakabalot talaga siya lahat. Si Jesus yun. Katalikod kasi, kaya ano ko doon, babae o lalaki. Tapos kanina nga ito pako. At ito yung ibig sabihin, at nag-react sa dito, kaya binasa ko na to, hindi ko na gusto ko sanang basahin. Kung makinig kayo, kung kayo ay makikinig kasi binigay dito ako inano sa 19 eh. 19. Puro 9 yung mga binigay niya sa akin ngayon. 9. Itong nasa Juan. Basahin ko lang para sa inyo. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya. Napasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagay dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng 2 pa. Isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus ang taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Grego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Malapit sa lungsod. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Ayun. Kaya ang sinulat doon sa niya, hari ng mga Hudyo. Ang sinabi ni Jesus, ang sinabi dito, hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko na ay naisulat ko na. Yun. Kaya ang naipasulat yung sinabi ni Pilato, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Ayan, pinagigitan niya dito. Ang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng 4. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Yung kanyang damit, walang buong buo. Nag-usap-usap ang mga kawal, huwag nating punitin ito, magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghatian nila ang aking mga kasuotan.
at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae. Nitong si Maria na asawa ni Cleopas, naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad. Sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak," at sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ayun. At ito ang katotohanan ng aking natuklasan ngayon. Kaya pala pinapakitaan niya ako lagi ng mapako dahil ito pala yun. Pinako ang ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Hanggang ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Nag-celebrate tayo. Hindi ba tayo nahiya sa Panginoon? Samba-samba tayo. Tapos hindi tayo nagbabago. Tinubos na tayo, no? Noon pa. Pero anong ginawa natin? Paulit-ulit. Ano? Nakasulat pa dito. Nandito yung liwanag ko. Nag-usap-usap ang mga kawal. Dito siya sa nag-usap-usap. Hindi pinunit yung kanyang damit. Dito, kasulat. Nandito siya, sa palaran na lamang tayo para malaman kung kanino. Ewan ko kung sinuot niya itong nilang damit o anong ginawa nila dito sa damit. Ayun. Tapos nag-ano dito si Jesus. Pinaghati-hati nila ang aking mga kasuotan. At ang aking damit ay kanilang, ayun, nag-anuhan sila kung kanino mapunta yung damit ng Panginoon. O, diba? Diba tayo na ano doon, nahabag sa ganong pangyayari? Kahabag-habag yung nangyari sa atin. Nasa Kanya noon. Ni walang nagtanggol sa Kanya kahit isa man lang, kahit yung mga kaano niya, wala. Wala man lang ni isang nagtanggol sa Kanya, tumulong. Walang naglakas ng loob dahil nga natatakot. Baka din sila madamay. Nag-react yung Holy Spirit ko. Baka madamay. Takot sila madamay. Di ibig sabihin, hindi talaga sila taos pusong nag-aano sa Panginoon. Kasi kung totoo kang sa Panginoon, kahit mamatay ka, madamay ka, dapat ganun. Kung talagang totoo ka sa Panginoon. Kung hindi, ganun ba ang pagmamahal natin sa Panginoon? Hindi tunay ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kung tayo naglilingkod sa Kanya, kahit mamatay man tayo, kahit anong oras tayo mamatay, kung tayo sa Panginoon, di bali na dahil namatay tayo para sa Panginoon, hindi para sa ating mga sarili. Yun dapat nating katwiran. Mamatay tayo. Di baling mamatay tayo anumang oras para lang sa Panginoon. Di ba mas maganda yung ganun? Yun ang magandang katwiran. Nag-react tuloy yung Holy Spirit ko. Yung mga kasama niya noon, niwala man lang nakipaglaban na tulungan siya na huwag siyang patayin dahil wala naman siyang kasalanan. Nag-ano lang naman siya, naghahayag ng katotohanan. Diba? Sinampal pa nga siya. Sinampal siya ng yung mataas na saserdote. Tinatwak pa siya ni Pedro. Doon natin malalaman kung talagang totoong naglilingkod tayo sa Panginoon. Kahit anong mangyari, ipagtanggol natin siya kung talagang Panginoon ang ating turing sa Kanya, di ba? Dapat ganon. Yung magulang nga natin, mga anak natin, pinagtatanggol natin pag may nagawang kasalanan, lalo na pag hindi natin alam kung yan ay totoo o hindi. Pero ang totoo, ang tanging anak mo o asawa mo o nanay mo, ang tanging nakakaalam ng katotohanan. At hindi naman natin, dahil tao lang naman tayo, pwede rin tayong hindi maniwala, pwede rin tayong maniwala.
Kung gaano natin sila kamahal, pwede rin natin silang pagtakpan. May ganon. Kung hindi naman, dapat ganon ang ano natin pagmamahal sa Panginoon. Kahit anong mangyari, kung nasaan ang Panginoon, doon ka rin. Kung gusto mo talaga mamatay, kapiling niya, kahit anong mangyari, kahit anong gawin sa'yo, hindi ka dapat matatakot. Hindi mo dapat ikatatwa, tawag dyan, hindi mo siya dapat ikatatwa. Ganon yung kay Pedro, di ba? Hindi dumating sa puntong talagang dinidinay niya na hindi niya kasama. Hindi tao sa puso ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ganon lang. Kikita mo naman, tingnan mo. Yung mga pag-uugali ng mga tao natin, mga ninuno natin noon. At hanggang ngayon, umiiral to. Umiiral kung gaano tayo katotoo sa Panginoon, kung sumusunod ba tayo talaga sa Panginoon. Dito masusukat kung tayo ay tapat sa Panginoon. Dito pa lang. Sa kwento pa lang nito, nakikita na natin kung sino ang tunay na tumutupad at yung dumadamay sa Panginoon. Para talagang sa ating pamilya, kung ganon ang ganon dapat tayo. Kahit hanggang mamatay tayo, pagtanggol natin, pamilya natin yan, anak natin yan, asawa natin yan, o ano man yan, ang Panginoon pa, dapat ganon ang ating pagtatanggol sa Kanya. Pero iba-iba. Ni isa doon sa kanyang walang naglakas ng loob. Sana ganyan tayo. Sa ating kapwa, sa ating magulang, sa ating mga anak. Nakakaano yung Panginoon pa, Kitang-kita dito sa istoryang ito ang nakakalungkot. Walang ni isang nagtanggol sa kanya. Dinidinay pa siya. Tapos binibenta pa siya. At lahat ng tong mga example niya dito ay nangyayari sa totoong buhay sa atin ngayon. At maraming klase at iba-ibang kategorya, iba-iba ang, di ba? Makikita natin itong mga ganitong pangyayari sa ating kapwa, sa ating basta sa ating kapwa, sa ating pamilya. Dito natin nasusukat kung gaano natin kamahal ang ating mga pamilya, ang Panginoon. Di ba? Kahit mamatay tayo para lang sa katotohanan, okay lang, basta sa Panginoon. Sana ganon. Sana, di ba? Pero sana ganon ang ating mga katwiran. Kaya ito, dito pa lang, ang dami-dami, maraming aral ang Panginoon dito sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Pinapakita niya dito, mahal na mahal niya tayo. Siya ang gumawa ng sakripisyo para sa ating lahat. Hindi ba natin ito naunawaan? Dapat naunawaan natin itong lahat. At sana magbalik loob tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ang kumbaga magulang natin. Siya ang tunay nating magulang, tayong lahat. Kahit yung hindi pa nilalang, hindi pa lumabas sa mundo, siya pa rin ang magulang nating. Wala namang ibang gumawa sa atin, siya lang. Pero wala, nalinlang tayo, nagpalinlang din naman tayo. At sana pag-isipan natin ng mabuti kung gaano natin kamahal ang Panginoon, dahil dito talaga nakikita kung gaano natin, kung tayo ba talagang sumusunod sa Panginoon o hindi. Makikita mo talaga kung sumunod ka sa Panginoon. Huwag kang sumunod sa hari mo dito sa lupa. Kung mahal mo ang Panginoon, sa Panginoon ka sumunod. Hindi yung mga nag-ari-arian sa mundong ibabaw na to. Ang Panginoon dapat. Kahit mamatay ka man, ang Panginoon pa rin ang dapat mong sundin. Dahil doon tayo sa Kanya nagkaroon ng utang na loob.
Hindi tayo nandito ngayon kung wala tayong mga litid, wala tayong yung mga dugo na nananalaytay sa atin, yung mga balat. Siya ang naglalang yan sa atin lahat. Tapos wala tayong mga utang na loob, no? Wala tayong mga... Tapos sabihin natin walang Diyos. Paano ka ngayon nabubuhay kung walang Diyos? Paano nabubuhay ang mga tao kung walang Diyos? Kung wala yung mga binigay niya lahat, paano tayo mabubuhay? Lahat niyan, nilikha niya para sa ating lahat, para tayo mabuhay. Pero anong ginawa natin? Wala man lang isa nagtanggol sa kanya noon. Walang nagtatanggol sa ating Panginoon, noon pa man. Tapos, iwinak